Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 24 verses 1 to 4. Mga kapatid, ano po, kumbaga ngayon at bukas na lang yung atin pong gagawing pag-aaral dito po sa Book of 2 Kings. Kasi po hanggang chapter 25 lang po itong book na ito. Kaya nga sana talagang samahan po ninyo ko at tapusin po natin ito pong Book of 2 Kings. Well, mga kapatid, ito po ang ating pag-aaralan mula po sa verse number 1 down to verse number 4. Ito po ang sabi ng mga talata. In his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his servant 3 years. Then he turned and rebelled against him. And the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants, the prophets. Surely at the commandment of the Lord came this upon Judah, to remove them out of his sight for his sins, or for the sins of Manasseh, according to all that he did, and also for the innocent blood that he shed, for he filled Jerusalem with innocent blood, which the Lord would not pardon. Well, the title of our topic for this morning is God's Divine Judgment. Again, uulitin ko po, God's Divine Judgment. Well, ito po yung pangyayari na kung saan, mga kapatid, naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi po nagkakamali sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong desisyon, sa kanyang maging hatol, at maging sa kanyang mga nakikita sa buhay po ng mga tao. Kasi kung titignan po ninyo, gaya ng sinabi ko noon dati, parang roller coaster. Sila po ay nagkakaroon ng matuwid na hari, sila po ay nagkakaroon ng wicked king, sila po ay napapasakamay ng kalaban, sila po ay nagtatagumpay. Pero ang lahat ng ito, mga kapatid, kung talagang atin pong pagmumuni-muniin at aaraling maigi, ito po ay laging nandoon po sa kumbaga patnubay at paggawa ng Panginoon. Kaya nga kung titignan ho natin, yung idea po dito na God's divine judgment, tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nagpapataw ng parusa, ang Diyos po ay hindi humahatol ayon lang po sa pakiramdam at gusto ng tao. Kundi naniniwala po ako, ang Diyos po ay meron pong nakikita na tama at totoong dahilan at makatuwid at makalangit na dahilan para ang isang bagay ay mangyari po sa ating buhay. Parang ganito kung titignan ho natin, ayaw nating lahat ng problema. Ayaw ho natin ng pagsubok. Ayaw ho natin ng mahirap na kalagayan. Ayaw ho natin na tayo po ay pinarurusahan. Pero ang lahat ng yan ay meron pong divine reason. Ang lahat ng yan ay meron pong makalangit na kadahilanan kung bakit nangyayari at bakit pinapayagan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya nga, ito ho ang magandang makita natin. Pansinin ho ninyo, sabi ho, balikan lang ho natin yung verse number 1. Kasi dito ho ako nag-focus sa verse number 1 na ito. Tignan po ninyo. Sabi ho ng Bible, in his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his servants 3 years. So imaginein po ninyo, itong hari na ito, na kung tutuusin, hari siya sa bayan ng Panginoon. Pero bakit siya naging alipin nitong si King Nebuchadnezzar? Pag-aralan natin maigi. Ito ba ang kalooban ng Diyos para sa kanila o ito ang kailangang gawin ng Panginoon dahil sa ginagawa nila sa Diyos? Kasi kung titignan natin, ito pong si Jehoiakim, wicked king. At yung kanyang pumalit din, sabihin natin si Jehoiakim. Si Jehoiakim, yung tatay, si Jehoiakim, yung anak. Ganon din po, evil king din. So anong ibig ko sabihin? Sa tingin kasi nung mga tao, ito pong si Jehoiakim, parang maayos. Sa tingin ng mga tao, itong si Jehoiakim, parang patriarke para sa kanila, para bang hero ang dating. Kasi nga, ang tingin ng mga tao sa ginagawa niya, ayon po sa kalooban ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi po siya nagsaserve sa tunay na Diyos.
Kaya kung titignan po ninyo, bakit siya pinayagan ng Diyos na maging alipin ng 3 taon na alam naman nating hindi yon ang perfect will ng Panginoon para sa Kanya at maging sabay ng Diyos. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, kalooban ba ng Diyos na tayo po ay naghihirap? Kalooban ba ng Panginoon na tayo po ay nagkakasakit? Kalooban po ba ng Panginoon na tayo po ay humaharap sa iba't ibang suliranin sa atin pong mga buhay, damdaming magulang, damdaming tatay, damdaming nanay, hindi ba't ayaw natin na yung mga anak natin nahihirapan? Ayaw natin na yung mga anak natin napapariwara. Ayaw natin na sila po ay nagugutom, nagkakasakit. So kung tayo nga na unrighteous, na magulang, na tayo nga nagkasala, sa harapan ng Panginoon, na tumatayong tagapangalinga, nagkakumakalinga sa atin pong pamilya, yun ang gusto natin, di lalo na po ang Diyos. Mas masakit para sa Kanya na makita niya na yung Kanyang pinaghirapan, yung Kanyang minahal, napapariwara. Pero mga kapatid, kaya nga yun yung tinatawag nating God's divine judgment. Hindi ho kasi pwedeng labagin ng Diyos yung Kanyang panuntunan, yung Kanyang pamamaraan, kung papaanong siya po ay namamalakad ng matuwid sa atin pong buhay. Kaya nga, ito ho ang mga nakita ko. Sa pangyayaring ito ho yung mga bagay na gusto kong ibahagi ngayong umaga sa bawat isa po sa atin. Number 1, nakita ko po rito, His uprightness. Again, ito ho yung ating unang puntos na bibigyang pansin. His uprightness. Bakit? Kasi tignan po ninyo. Sabi ho ng verse number 2, and the Lord sent against him, sabi ho ng Bible, bands of the Chaldees, bands of the children of Ammon, bands of Moabites, bands of Syrians. So, tignan nyo ho yung ginawa ng Panginoon. Sent them against Judah to destroy it. Mga kapatid, kayo po ba? Masaya ba kayo na pinagagalitan nyo yung inyong mga anak? Masaya po ba kayo na pinapalo nyo, dinidisiplina nyo yung mga anak nyo? Mahal natin yan. Sa totoo lang, yan ang pinakamahirap na role ng isang magulang. Hindi ho yung magtaguyod ng pangangailangan ng pamilya, hindi ho yung magpakain, ibili sila ng kailangan, hindi ho yun ang pinakamahirap. Bagamat mahirap po yun, talagang tinatrabaho natin yan. Pero ang pinakamahirap na role ng magulang ay yung papagalitan mo, papaluin mo, didisiplinahin mo yung mahal mong anak. Yun ho ang nangyari dito. Pero mga kapatid, ang nakita ko po kasi, yung katwiran, yung pagiging righteous ng Diyos, yung kanyang uprightness, kasi nga, kapag may mali, itinutuwid. Kaya yun ho ang kalagayan ng bayan ng Judah. Kaya ano sabi ng Bible? Pinadala niya ang lahat ng yan. Ano ang sabi ho ng talata? To destroy it. Imagine po ninyo, and sent them against Judah to destroy it. Ganun ba ang talagang gusto ng Panginoon? Kasi nga, kapag sinabi ho natin katwiran ng Panginoon, kung ano yung nakikita niya, kung ano yung nababasa niya, kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon, yun ang ibinibigay din ng Diyos na ukol para sa atin. Kaya di ba malinaw sabi ho ng Bible, tayo po ay haharap sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginawa, whether it be good or bad. So tayo po ay accountable. Tayo po ay haharap at magsusulit sa harapan ng Panginoon. Ngayon, para maging matuwid tayo at tama sa ating ginagawa, ang tingnan natin, ano bang klaseng Diyos meron tayo? Righteous siya. Kaya kahit mahal niya tayo, mga kapatid, kailangan niya tayong turuan. Kailangan niya tayong disiplinahin, di ba? Ganon din, yung mga anak natin, kami mga naka-joy sa atin dito, yung mga anak natin, hindi namin kayo pinagagalitan dahil galit kami sa inyo. Gusto namin kayo masaktan. Pinagagalitan namin kayo kasi gusto namin ipakita sa inyo na meron kayong magulang na matuwid na itinatama yung mga bagay na ginagawa niyong mali. So yun ho ang ibig sabihin nito, kung bakit ang Diyos ay nagpadala ng mga Kaldeo, di ba, ang mga Syria. So lahat ng yan, pinayagan at ginawa ng Panginoon para ipakita yung kanyang pagiging matuwid na Diyos. Kasi pag hindi, para tayo magulang na nangungunsinti ng mali. Imagine niyo ho yan, mga kapatid, para tayong tatay, nakitang-kita naman natin yung anak natin, may ginagawa ng hindi maganda, nakangiti pa tayo, hayaan mo siya, malaki na siya. Mga kapatid, hindi tayo dapat mapanatag kapag ganun ang nakikita natin sa ginagawa nila sa kanilang mga buhay. Well, the same thing, the same idea sa bahagi po ng Panginoon.
Kaya nga yan ho, yung magandang matutunan natin eh. Kung papaanong tayo po ay mas lalo nating nakikilala ang Diyos, mas lalo ho nating nalalaman yung kanyang kumbaga pagiging Diyos sa atin pong mga buhay. Nakita ko po His uprightness. And second thing is His holiness. Yung kanya pong kabanalan. Kasi tingnan niyo po, sabi po rito sa verse number 3, surely at the commandment of the Lord came this upon Judah to remove them out of His sight. Okay, liwanagin po natin. Talaga bang ang gusto ba ng Panginoon sa kanila, burahin sila, mawala na sila sa harapan ng Panginoon, o yung imahe ng kanilang ginagawa? Kasi tignan po ninyo, mga kapatid, tapusin natin yung verse number 3. To remove them out of His sight for the sins of Manasseh. Kasi ang nakikita ng Panginoon sa bayan niya ay yung kasalanan ni Manasseh na ginagawa at inuulit-ulit nitong mga taong ito. So naniniwala ako, nung pinangako ng Panginoon, yung promised land sa Israelites, hindi po yun nakadisenyo at sinabi ng Panginoon para sa next generation. Sinabi yun ng Panginoon para doon sa mga tao na pinalaya niya doon sa pagkaalipin sa Egypt. Yun nga lang, unfortunately, hindi sila nakapasok, hindi nila naranasan yung pinangako ng Panginoon. Ang nakinabang, yung sumunod na henerasyon. Bakit? Dahil hindi sila ang gustong papuntahin ng Panginoon? Hindi po ganon. Hindi sila nakinig, hindi sila sumunod sa gusto at direksyon ng Panginoon para sa kanilang buhay. Pilit na sinasabi ng Panginoon, go forward. Gusto nila bumalik. Kasi nga, takot silang humarap sa challenges. Ayaw nila na mapunta ng wilderness, ayaw nilang magutom, ayaw nilang mapagod yung kanilang mga paa, ayaw nilang lumusong sa tubig, ayaw nilang mahirapan. In short, kontento na sila sa pagiging alipin. Yun lang ho yun, mga kapatid. So kung tayo rin, may maganda palang plano ang Panginoon para sa atin. Meron pala siyang gustong pagdalhan sa atin na magandang buhay, pero kung takot naman tayong sumunod sa Panginoon, kahit gaano ka makapangyarihan ang Diyos natin, kahit gaano siya kagaling, kahit gaano siya kadakila, kung ayaw naman ho nating sumunod, hindi rin ho mangyayari na magiging maayos yung ating kalagayan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ito hong ating pinag-aaralan kasi po ang Diyos natin ay Diyos na banal. Kaya sabi ng verse number 3, surely at the commandment of the Lord came upon this Judah to remove them. Ang gusto ng Panginoon, hindi maalis sila, kundi yung kanilang nagiging klase ng pamumuhay. Kasi nga, ang nakikita ng Panginoon sa kanila, yung kasalanan ni Manasseh. So kaya nga mga kapatid, sana ho, maintindihan ho natin itong pinag-aaralan natin, na sana talagang makita ng Diyos. Na tayo po handang sumunod, kumilala sa Kanya pong kagustuhan at kalooban sa atin pong mga buhay. And last but not the least, nakita ko po His faithfulness. Yung katapatan ng Panginoon, yung kabutihan pa rin ng Diyos para sa kanila. Alam niyo kung bakit tayo tinutuwid? Kung bakit mayroong pagtuturo ng pagtatama sa buhay natin? Kasi mahal tayo ng Diyos. Mahal ho tayo ng Panginoon. Kaya nga kung titignan nyo, yung katapatan pa rin ng Diyos sa kanila, sabi ko nga, para itong roller coaster Anong ibig sabihin roller coaster? Parang nasa mabuting kamay sila, napupunta sa kamay ng kaaway, alam nyo ho, kumbaga gumagalaw yung kanilang buhay sa magkaibang direksyon. Kasi nga, pag sila'y nasa kalooban ng Diyos, maganda yung kanilang kalagayan. Nasa kamay sila ng maayos na hari. Pero pag sila lumalakad sa sarili nilang gusto, napupunta sila sa kamay ng masama o kaya sa kamay ng kaaway. So anong ibig ko sabihin? Sana maging sensitive tayo na kapag tayo po ay nasa ganong sitwasyon, dapat alam na natin kung ano yung dapat nating gawin. Kaya nga mga kapatid, nakita ko ho rito yung God's divine judgment. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay hindi po hahatol base sa gusto natin, sa pakiramdam natin, o kaya sa nangyayari sa paligid. Ang Diyos ay umahatol dahil siya po ay Diyos, siya ang makapangyarihan, siya po ang mayroong, masasabi ho nating karapatan na gawin yung mga bagay na dapat mangyari sa atin. Dahil yun ang nakikita niya na mainam para po sa ating lahat. At para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Hebrews chapter 13 verse number 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and
forever. Anong ibig ko po sabihin? Hindi ho nagbabago ang Diyos. Kung sino siya noon, ano siya ngayon, siya pa rin po ang Diyos natin magpakailanman. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Hindi ho nababago ang pamamalakad at sistema ng Diyos sa buhay po ng lahat. Kung paano siya gumawa sa piling bayan, sa Old Testament, sa bayan ng Diyos, at sa New Testament, at maging sa panahon natin, ganun pa rin po ang patakaran ng Panginoon. Kung ano po ang sinabi ng Biblia. Parang ganito a faithful man shall abound with blessings. Kung si Abraham ay nagkaroon ng pagpapala, ang susi, yung kanyang pagiging tapat. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Kung yung mga apostol at yung mga sumunod sa Panginoon nung panahon ng bagong tipan, sila'y pinagpala dahil pa rin sa katapatan. So mga kapatid, ngayon po sa panahon natin, ang susi pa rin ay yung katapatan na siyang magiging dahilan ng Diyos para po tayo ay pagpalain. Kaya nga sana sa umagang ito, mga kapatid, tayo po tunay na nabusog at natuto ng salita po ng Panginoon. At para po sa ating trivia, mga kapatid, para po sa ating trivia, ito ho ang ating trivia for this morning. Ilang taon, napasa kamay ni Nebuchadnezzar itong si Jehoiakim para maging alipin. Ayan. So, yan po ang ating trivia for this morning. Ilang taon na naging alipin itong si Jehoiakim ni King Nebuchadnezzar. Sinabi po natin yan sa verse number 1. At ito naman po, ang mga sumagot ng tama last Saturday. Kasi po, wala ho tayong naging bread talk kahapon. Gawa ng kami po ay merong inasikaso at sama nyo ho sa prayer. Na sana talagang ang nanay ko po tuluyang gumaling at umokay. So nakausap ko na po siya pero medyo hirap pa pong magsalita. Pag-pray niyo po na sana yung talagang naging parang man tawag doon. Nagkaroon po kasi ng bleeding sa sa ugat niya sa ulo na sana talagang maghilom po ito. Yung gamot at yung mga dapat gawin, yung therapy. So kaya sama niyo ho sa prayer at pag-pray ho natin na sana talagang pagalingin po ng Panginoon yung nanay ko. Ang pangalan po ng nanay ko ay Belen. Si Nanay Belen Victoriano. So, eto ho, ang mga sumagot ng tama. Last Saturday, sa atin pong naging trivia, sino ang sumunod na hari kay King Josiah? Ayan po, ang tamang sagot ay si Jehoahaz. Ayan, yan po. Ito ang mga sumagot ng tama. Ito ho yung mga mabilis sumagot nung Sabado. At ito po ang kanilang mga pangalan. Okay, ang number 1 ay si Sister Gypsy. Ayan, good morning Sister Gypsy. Ikaw ang number 1 last Saturday. And then ang pangalawa natin ay si Ninang Kiten. Good morning po, Nang Kiten. Kayo po ang number 2. And then ang number 3 natin ay si Sister Jen. Ayan, sila po ang top 3. Naku mga kapatid, wala ho tayong pa-effects ng palakpak dito. Pwede ba mag-send na lang kayo or maglagay na lang kayo sa comment ninyo ng kamay na pumapalakpak. So congratulations kay Sister Gypsy, kay Ninang Kiten, at maging kay Sister Jen. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And then ito pa po ang mga sumagot ng tama. Pang-4, si Ate LB. Bautista. And then pang-5, si Preacher Alvin. Pang-6, si Ate Mati or Sister Mati. And then pang-7, si Sir Marian Kauyong. And then ang pang-8, si Sir Hannah. Pang-9, Sister Weng. At ang pang-10 natin ay si Kuya Joel Vito ng East Bagong Barrio. Ayan. So, congratulations po sa inyo. Kayo ang 10 mabibilis na sumagot ng tama last Saturday. Kaya nga purihin ng Panginoon. Excited na po ako. Ilang araw na lang, i-award na ho natin yung top 3 natin. Doon po sa ating ginagawang pag-aaralan ng salita ng Diyos every morning. Dito po sa ating Bread Talk. Sigurado po ako matutuwa yung mga makatatanggap. Kumbaga ng insentibo o kaya appreciation na gagawin po natin sa mga kapatiran natin na talagang tumutok palagi, nakikinig, bukod sa napagpala ng salita ng Diyos, nagiging encouragement din po natin every morning. At ito pa, mga sumagot ng tama. Pang-11 ay sila Ninang Ana. Ninang Ana, thank you po sa prayer and support po ninyo sa nanay ko. Sana talagang patuloy po kayong pagpalain din ng Panginoon. God bless po sa family nila Deacon at nila Ninang Ana. And ganun din po, pang-12 si Ninang Alice, pang-13 si Ate Sara Abot, and then pang-14, Preacher Rodel de la Bahan, pang-15, Preacher Christian de los Santos, and then pang-16 ay si Ate Rose,
Pang-17 si Milet Delara ng East Bagong Baryo. Pang-18 si Kuya Joe. At pang-19 ay si Sister Candy Ochoa ng Bacoor, Cavite. Ayan, sila po ang mga sumagot ng tama last Friday ba ito or last Saturday, kung hindi ako nagkakamali. Ano po? So kaya again, congratulations po sa inyo. So samantala, gusto lang ho nating batiin yung mga bago nating nakakasama sa atin po nga pag-aaral ngayong umaga. So kasama natin si Milet Delara ng Bagong Baryo, ng East Bagong Baryo. Ayan, good morning Milet. Sa East Bagong Baryo yan. At maging si Bika Sandaga. Diyan po sa may Barangay Tirona. Diyan po yan. Malapit lang po dito sa church. At kasama rin natin si Brother Benz de la Cruz. Diyan naman po sa Imus, Cavite. Nako, get well soon, Sister Shea. Kasama ka sa prayer namin. Actually, noong mga pagkakataon, tumatawag ako kay Brother Benz. Brother Benz, gusto ko lang kamustay Sister Shea. Yung talaga naging operasyon niya at yung kagalingan na ginawa ng Panginoon sa kanya. Patuloy natin pag-pray si Sister Shea na sana talagang lumakas at umokay yung kanya pong kalusugan. Good morning, Brother Benz. At kasama rin natin si Ate Vilma Bautista. Diyan po yan sa may Valenzuela. Yan. Salamat po sa inyo sa pag-join. At maging si Ate Sara Abot. Diyan po sa may Sangandaan. Yan po. Yan yung Bible study ni Picture Carlo. Kaya maraming salamat po sa inyo. And please don't forget to include in your prayer si Kapitan Leo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, and then si Kuya Ray Cortez. Ayan. So sila po ang mga wag ho nating makalimutang isama sa prayer. At ganoon din, syempre po, yung nanay ko, si Nanay Belen Victoriano, na sana'y patuloy po siyang palakasin at paggalingin ng Panginoon. Again, mga kapatid, maraming salamat po. Sama niyo ho sa prayer palagi. Lalo na yung mga kapatiran natin na alam natin na meron po mga pinagdadaan ng karamdaman. Okay? So kaya salamat po sa lahat mga nag-join this morning. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan. Salamat po sa lahat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those
those who rebel. Your love for the world was revealed, and you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faith